Magandang umaga sa inyong lahat. Siyempre, mas maganda pa rin kayo kaysa sa umaga. Dito naman ang inyong vlogger na hindi lang pang kwentuhan. Siyempre, pwede sa Tagayan. Pagkapi na ba ang lahat? Kung wala pa abay, siyempre, tara magkapi na tayo at sabay-sabay tayong magtimpla. Pinaka-importante talaga na magkakapi tayo bago tayo pumasok sa ating mga pinapasukan. Kung ikaw ay wala pinapasukan, edi pumasok ka na lang sa iba. Chares! Uy, ano bang pasok yung iniisip mo? Iba na yan, ha? Tatrabaho yung iniisip natin, hindi yung kung ano-ano. Gusto na nga ba ang inyong mga umaga? Dahil ang umaga ko, ito na ipapakita ko na sa inyo ang aming labas. Saan andito ang lahat ng mga alikabok na araw-araw kong nasisinghot. Araw-araw mong hisinghot dahil nga sa mga sasakyan na paulit-ulit na lang dumadaan dito. Siyempre kalsada yan eh. Kung kayong tumira sa bundok, napaka-fresh. Abay sana all. For today's video, paulit nga isa pa nga. For today's video, kulera ka ako ba? For today's video, kurila ba't Bisaya kay pagtatagalog ni mo klarado ba? Kay pasag dito basta padayon na kita. Importante basta naiintindihan ni rin aton yakan. Today's video ay meron tayong customer na magpaparibal, magpapakolor at magpapatreatment. Ay magpapaayos siya ng buhok. Natural talaga magpapaayos siya ng buhok kasi nga salon niya. Ay sorry naman. Ali ang ating customer nga pala ay 2 taon na hindi siya nakakapagpariban ng kanyang buhok. Dahil kita na nga ang mga bagong tubong kulot, kaya naman gusto niya itong ipariban. Kahit anong tali daw niya, talagang nakikita talaga ang mga kulot ng kanyang buhok. Kaya naman tara, samahan nyo ko para i-reband natin, tapos i-color and then i-Brazilian. Pagkatapos namin makapagpintuhan, ay dumiretso na akong kumuha ng gamot para makapag-apply na tayo sa pinakaunang process. Dahil medyo mahaba at medyo makapal ay marami din tayong gamot na mauubos ngayon. Okay lang yan maubos kaysa naman may stock lang tapos hindi naman nagagamit. At dahil nakikita pa nga ang kanyang dating reband kahit 2 years na siya ay hindi pa rin natin ito diniretso. Bali inuna ko lang applyan dyan ang mga bagong tubong buhok kaysa sa mga rebanded niya. Bali a-applyan ko din yan maya-maya pero uunahin ko muna yung mga bagong tubo. Medyo matagal-tagal ang pagbababad namin dyan sa pinakauna nga kasi napaka-virgin talaga yung bago niyang tubo. Binabad ko lang dyan ng mahigit 2 oras. Kahit nakababad yan ng 2 oras, maya-maya po ako nag-check dyan. Tingnan ko kung naluluto na ba ang binabad ko or hindi pa. Ay, hindi naman po yan labahan na pwede mong iwanan basta-basta na lang. Tapos mamaya kukusutin mo na lang. Hindi po ganun ha, kasi buhok yan. Makalipas nga ang mahigit 2 oras, ay binaba ko na ang gamot. Ibinabad ko lang ito ng 15 to 20 minutes. Dahil nga may color na tapos rebanded na yung dulo, kaya naman kailangan banlawan agad ito. Napakagandang panahon kanina tapos biglang bubuhos ang ulan. Sarap talaga ang ulan kapag may kasamang kape. Kaso wala tayong kape kaya wag na tayong mangarap. Dahil wala tayong kape ay mag-snack na lang tayo dito ng Pepsi. May kasamang tinapay. O diba, tingnan mo naman yung postura ko dyan. Gutom na gutom ako ah. Mas baka naman gusto mong mamigay sa mga customer, hindi yung patawa-tawa ka lang dyan. Makalipas nga ang 25 minutes ay binanlawan ko na ito. Hindi ko na pinatagal ang kanyang pagbabad nga kasi medyo may kulay pa ang kanyang dulo tapos may rebanded pa ito. Dahil mamaya mag-react and then mag-dry tuloy. Kaya naman wag na natin patagalin at banlawan na. I-blower lang natin to ng bongga yung tuyong-tuyo ha. Naman ganahan tayo magplansya kapag tuyong-tuyo ang buhok. Kalipas nga ang 30 minutes sa pag-blower ay natuyo na rin sa wakas. Sunod na proseso ay ang ating pagpaplansya. Dito na naman ang walang kamatayang pagpaplansya sa mga makakapal na buhok. Kaya naman pack stock, wag na wag kang panghihinaan ng loob ha. Diretso lang. Kang makikinig sa mga sinasabi nila. Pagplansya ka hanggat bata pa. Pag tumanda ka na, hindi ka na makapagplansya. Ito man napunta sa matanda agad-agad. At pagkatapos nga natin makapagplansya dyan, ay ito na po ang pinakaunang resulta ng ating unang plansya. Oh, see? Unang plansya pa lang yan pero napakaganda na. Ano pa kaya kung ang mukha mong iplansya ko? Di mas makinis pa. Ba't naman sa mukha ang paplansyahin? Aba siyempre joke lang naman, masyado kayong seryoso sa buhay. Pagkatapos ating magplansya, siyempre pinalamig muna natin yan ng 5 minutes. Pagkatapos ay i-apply na natin tong pangalawa, ang ating neutralizing cream na magpapaayos sa ating mga nireriban na buhok. Yung mga nagsasabi na hindi na daw kailangan ng neutralizing cream. Ba't nyo naman nasabi yun? Hindi nga pwede, kaya nga one set ang pang-riban, diba, para magamit yung dalawa. Kayo dyan, basta ako naglalagay talaga ako ng neutralizing para mas perfect ang ating ribbon. Pagkatapos ko nga dyan mag-apply ng neutralizing ay bababad ko lang yan ng 30 to 35 minutes. Pero kung hindi ka ba kontento sa 35 minutes, gawin mo itong 40 o di ba may plus 5 pa. Ang dami mo alang packs, ba't di ka mag-Japan?
Kalipas nga po ang 45 minutes sa ating neutralizing cream ay binanlawan ko na agad ito. Then i-blower at yan na po ang kanyang naging resulta. Straight na nga ito at nawala na yung mga kulot na kagaya kanina. Yan po ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin po ay gumana ang ating pagpaplansya kanina. Patutuyuin lang natin to ng bonggang-bongga kasi nga magko-color pa tayo. Napakaganda po talagang mag-apply ng pagkulay kapag ang buhok ay tuyong-tuyo. Kapag tuyo po ay talagang maayos ang pagkakapit ng ating mga pangkulay. Pangkulay naman ay gumamit tayo dyan ng 1111 at saka ng 0 and then 933. Yan po talaga ako mag-mix tatlong kulay. Pag tatlong kulay ang minix mo tapos marunong ka, abay, napakaganda talaga ng resulta. Siyempre kasama na rin din ang ating oxidizer dahil hindi naman kakapit ang pangkulay mo kapag wala yan. Talaga nakasama lagi yan sa ating mga seed. Then halo-halo mo lang ng maayos na walang nagbubuo-buo. Magandang pagkahalo, mas maganda ang kulay na kalalabasan. Ang dami mo namang sinabi, Pax. Sige na nga, magsimula ka na magkulay. O ayan, nagkukulay na po tayo sa mga oras na yan. Diyan po ako nagsisimula sa pinakataas kasi nga gusto kong mas light na light talaga yung pinakaibaba. Depende yun sa mga diskarte nyo ha kung saan kayo masaya. Kung kayong mas komportable ay dapat doon kayo gagawa. Iba naman kasi ang diskarte ng mga hairstylist. Wait mo sa ibabaw ka. Kaya mo naman sa ibabaw, edi sa ilalim ko magsimula. Ganun. Pagkatapos ko palang mag-apply dyan ay binabad ko yan ng mahigit 1 oras ang pangkulay ng buhok niya. Super natural yung pinakabagong tubo and then talagang makapal siya. Okay, fast forward tayo. Pagkatapos natin magkulay doon ay atin itong binanlawan and then ibabrasilia na natin to. Makikita nyo na basa pa, oo kasi nga bagong banlaw pa lang yan. Tapos dyan ako maglalagay ng pang Brazilian. Mas bababad lang natin to ng mahigit 1 oras. Oras mo talaga ang pagbabad ko dyan para kapit na kapit talaga ang Brazilian. Kaya naman makintab talaga ang magiging resulta nito, nakikita ko lang. Pagkatapos kong i-blower at i-plinansya ko itong ating Brazilian. Pagkatapos ng mahigit 9 na oras na pagtatrabaho natin, sa wakas natapos din ang ating ginawang Brazilian color at ribbon. Pero nakakapagod nga talaga ang maghapong trabahuan. Pero ito naman ang resulta ng yung pinagpaguran. Okay na okay lang yan. Ang mahalaga may napasaya ka. At syempre ang pinakamahalaga ang napasaya ka. Naman mga kapakstok, baka naman isang thank you dyan. At syempre isang follow na rin. Kung may time ka, baka gusto mong i-share na rin. Kaya naman, thank you and God bless you. Follow for more.